Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong i-shoutout. Bago tayo doon sa main content, shoutout muna tayo. So shoutout dito kay Sir Christian Badajos. Gandang gabi Sir B. Shoutout po sa asawa ko. Ma'am Cecil Rodriguez. Puro na lang daw ako bungo. Ma'am Cecil Rodriguez, alam nga namang puro Donski. Hoy, Ma'am Cecil Rodriguez, shout out. Good evening po. Good evening, Ma'am Cecil Rodriguez. Huwag niyo na pong pagalitan si Sir Chris Badajos. Next ay si Ma'am Lynn Tamori. Hello. Sir Neil Lester, hello. Sabing gano'n ni Sir Neil Lester, shoutout boss, may question ako. Do you believe in tarot cards? Legit ba yon or yung mga hula, bakit minsan nagkakatotoo yung hula minsan? Bagamat si Sir Ed nagtataro card, 50-50 pa rin kasi ako dyan eh. Pero alam ko may science behind yan eh, yung tarot cards na yan eh. Pero kahit na, I mean, pseudo-science yata, no? Hindi naman talaga siya science na as in science, pero 50-50 ako. Kasi ako, panoorin niyo yung video ko kay Sir Ed, nireadingan niya ako ng tarot cards. Oo, hindi siguro dahil confirmation bias ko, 'di ba? Pero I don't know. Kung skeptic pa rin ako kahit papaano sa tarot cards. Skeptic pa rin ako. Hello, Sir Joban Gamyao. Ma'am Fe Bayeng, pa-shoutout daw, shoutout. Sabing gano'n ni Sir Mark Christian Paulo Rada, pa-shoutout ulit. Nakaka-quiet cracking or quitting din po yung superior na may favoritism. Oo nga naman Minsan kapag napunta ka rin sa company na hindi na balance yung weight ng workload sa sahod. Madalas ito sa Pilipinas kasi eh. Kasi ang unang goal ng mga company dito sa Pilipinas talaga ngayon makatipid. 'Di ba? Sabing gano'n ni Ma'am Sherilyn, tanong lang bakit sa channel 2 mapupunta yung payment kay Corina? Sa YT channel niya pinalabas yon. Baka pag-aari ng channel 2 yung YT page niya. Hindi, yung kay Corina Sanchez, ang nag-interview doon ay Rated Corina. Program ng channel 2 yon. Yung kay Julius Babaw ang sariling niyang channel. Yung kay Corina Sanchez ay program ng channel 2 yon. 'Di ba? Yung kay Julius Babaw, alam ko personal niya yung page. Hindi talaga siya binayaran doon. Baka pinamerienda. Pinamerienda ng ng mahal. Sabing gano'n ni Ma'am Sherilyn, may mga manager, supervisor na daig pa may-ari ng kumpanya. Paano? Yung pagiging nasasaktan ako dito yung pag sinasabing daig pa may-ari ng kumpanya. Siguro naman ito yung tinatawag na na sense of ownership. Hindi naman siguro dahil daig pa may-ari ng kumpanya. Sense of ownership kasi ang tawag doon. Yung parang ang dating pag-aari niya rin. Mas gusto ng mga ng mga boss. 'Di ba? Paano ninakaw ang barena? Yung mga yung mga nasa showcase, yung mga naka-display na barena, doon may kadena yun eh. Binu-bolt cut yun ng mga shoplifter eh. Punta ka sa Ace Hardware. Sabi ni Jeffrey D. Guzman, ako nga gusto ko na mag-resign sa trabaho pero no choice ako. Sa edad ko na 37, mahirap humanap ng bagong trabaho lalo na sa probinsya ako. Pa-shout. Oo nga 'Di ba? Dito sa Pilipinas kasi syempre gusto nila mag-hire ng bata pa, 'di ba? Hello, Sir Hani Manoy. Sir RJ Sanchez of Fresno, California. Proud mang yan. Parehas tayo. Taga Mindoro po ako. Sabing gano'n ni Sir Jorsan Kamahalan, bro, idol ka namin ng asawa ko. Happy birthday, Karin Cabuena. Shout out. Salamat, sir. Ma'am Karin Cabuenas, hello. Happy birthday. Dami nyo may birthday na papabati Wala man lang pa-Jollibee dyan. O joke lang joke lang.
Sir Michael Mateo, shoutout daw sa lahat ng SG sa Conor Green Hills San Juan. Ano ka sir? Sa ano ka ba? Village ka ba? Or sa mall? Or ano ba yung binabantayan mo? Sabi nga ni Ma'am Sherilyn, Bijuan fake, hindi kulot ang buhok ng anino. Oo nga no? Bakit ang mga multo silip ng silip daw? Hello Noel Parani. Tama ba ako ng sabi? Ma'am Angelica Canino. Hello po. Sir Jomar Francis Suryaga. Sir Jomar Francis Suryaga. So ito na shoutout ko na yata itong mga to, no? Ma'am Herminia Yamasaki. Hello. So proceed tayo sa main content natin. Okay ba itong lighting ko? Gumawa ako ng makeshift na na softbox eh. Ang ginawa ko, bumili ako ng planggana, may bumbilya, tapos nilagyan ko ng t-shirt. Makikita niyo yung yung reflection dito sa likod ng salamin. Okay ba yung ilaw? Kaya mo konti-konti mag-improve. Next na bibiling ko naman yung parang pin light para dito sa likod. Anyway, proceed tayo dito sa main content natin mga kababayan ko. Unang video kay Sir Crips uli. 'Di ba? Ang daming nagpapasa sa akin ng Sir Crips ngayon 'Di ba? Unahin natin 'to. Duwende na kuhanan daw ng Pinoy. Tingnan nga natin 'tong video na 'to. Panoorin natin mga men. Wait lang, ayusin ko lang. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Angelo Gertrude. Nakuha naman noong 2022 sa loob ng isang gusali kung saan siya ay nagtatrabaho noon. Ayon sa kanya ay trabaho niyang mag-sanitize sa kanilang kumpanya at isang araw nga ay bigla na lamang siyang may naramdamang kakaiba. Sanitize is maglinis. Naisipan niyang mag-video at nagulat siya sa kanyang nakuhanan. Sobrang lakas ng pwersa. Pasensya na po sa disturbo. Alis na po ako. Salamat po sa disturbo. Mga kaibigan. Na ako. So aware siya na parang may Bye. Aware siya na parang may may kababalaghan. Ulitin nga natin. Kasi nagpapasensya siya eh. Nakuhanan. Sobrang lakas ng At saka anong lugar ito? Isang araw nga ay bigla na lamang siyang may trabaho sa loob ng isang gusali kung saan siya ay Building. nagtatrabaho noon. Ayon sa kanya ay trabaho niyang mag-sanitize sa kanilang kumpanya at isang araw nga ay bigla na lamang siyang may naramdamang kakaiba. Kung kaya naman naisipan niyang mag-video at nagulat siya sa kanyang nakuhanan. sobrang lakas ng pwersa. Ayun, yung tumakbo. Pasensya na po sa disturbo. Alis na po ako. Salamat po sa disturbo. Mga kaibigan. Na ako. Bye. Mula sa bidyong ito ay nagawang makuna ni Angelo ang mabilis na pagdaan Tingnan nga natin. ng isang pulang imahe mula sa loob ng isang madilim Oo nga, no? na kwarto na hindi naman niya nakita nung mga sandaling siya ay naroon. Parang glare lang ito ng men eh. Glare lang ito ng ilaw. Oh. Glare ito ng ilaw. Kasi kung mapapansin mo, ayan may ilaw kasi dito sa taas. Sa sa upper left. Siguro tinamaan yan relo mo o yung salamin ng cellphone. Hindi ito paranormal. Pero inuulit ko kung maniniwala kayo dun sa video, okay lang naman. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi ito paranormal kasi ito may ilaw Glare ito ng yung sa relo o kaya sa cellphone. Hindi naman niya nakita Tamo, nung ha? mga sandaling siya ay naroon. Yung movement kasi ng ulitin natin ha. Yung movement kasi ng galaw niya, sumasabay yung pag Kuhanan. tamo ha. Sobrang lakas ng pwersa.
Oh, 'di ba? Kung yung paggalaw ng cellphone niya gumalaw din eh. Halos ano eh, synchronize siya doon sa paggalaw ng cellphone eh. Sa akin hindi ito paranormal. Tamo. 'Di ba? Ano ito, glare yun ng ano? Glare siya ng liwanag. O reflection siya ng Mula sa bidyong ito ay nagawang makunan ni Angelo ang relo niya kaliwa, no? Malamang salamin ng cellphone yun. ang mabilis na Kasi may pagdaan light source na yan eh, oh. May umiilaw niya pwedeng ng isang tinamaan. pulang imahe Tapos madilim pa doon sa lugar na yon. mula sa loob ng isang madilim na kwarto na hindi naman niya nakita nung mga sandaling siya ay naroon. Ano yan ang ilaw? Ayon kay Angelo ay wala siyang ideya kung ano man ang nakunang ito ng kanyang Kung edited ba to? Hindi naman. Hindi naman siya edited. kamera. Pero nanindigan siya na ang bidyong ito ay totoo at Oo. hindi ito gawa-gawa lang. Hindi naman, hindi Pero naman. malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Reflection ito ng ano, kasi sabay sa paggalaw niya eh. Next video. Ito naman sa footbridge naman daw. Tingnan natin to. Dahil lang inaayos ko lang yung ano, para medyo malaki-laki. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Herbie Olpot. At mula naman ang bidyong ito kay TikTok user, European Seju. Sa bidyong ito makikita ang isang lalaki na dumadaan sa isang overpass na tila sinusundan di umano ng isang anino. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. May nag-forward na sa akin ito eh. Mula sa bidyong ito makikita na habang naglalakad ang lalaking ito sa overpass ay tila sinusundan siya ng isang anino na sa una iisipin mo na baka anino lang naman niya. Pero ayon sa uploader ng bidyong ito, kung anino lamang ito ng lalaki ay bakit nasa likuran niya ito at hindi nasa baba. Gayong tirik ang araw ng mga oras na makuhana Hindi tirik ang araw eh. ng bidyong ito. Kasi nakikita ko yung sa bagay, yung shadow ng... Wait lang ha. Gayong tirik ang araw ng mga oras na makuhana ng bidyong ito. Tinitingnan ko yung shadow. O nga no. Ay yung shadow ng sasakyan eh nasa paanan. Tirik nga. Pero ang nakikita ko dito men, ito no, stainless ba itong ano? Stainless ba or shiny ba yung railings? Pwede kasi may factor yung ano eh, yung railings dyan eh. Baka mamaya kasi, parang kasing, alam niyo yung stainless na railings? Familiar kayo dito sa lugar na to? Kasi feeling ko stainless yung railings or kahit hindi siya stainless, parang ano siya eh, shiny yung ano eh, yung railings eh. Makuhana ng Hindi, not actually anino siya. Pwede siyang reflection ng dumadaan. bidyong ito. Kasi sa ayot sa gusto mo, synchronize siya dito sa dumadaan eh. Meaning may kinalaman yung naglalakad doon sa reflection na yon. Pwede kasing mangyari, hindi kasi natin ma-determine ano ba ito, nakapinturang puti lang ba yung ano, or stainless itong railings. Kung stainless yung railings, maaring reflection niya na parang salamin ito. Yung nandyan. Pero kung puti yan, kung nalalaman nyo itong lugar na to, no? Ano ba talaga siya? Kasi kung makikita mo, hindi naman siya purong puti. Eh, mukha siyang stainless man eh.
Ayon Pwedeng, pa sa ilang pwedeng reflection niya yun. comment sa video ito, ay posibleng ang Grim Reaper o si kamatayan ang Naman, saan nyo naman nakuha yun? Na si kamatayan yun. nakuha na ng uploader ng video ito. At dapat daw ay sinabihan niya ang lalaking Bakit sinundan namatay ba yan para sabihin nyo na si kamatayan yung ano? nito. Sobra naman yun. Ano nyo naman mag-isip? Pero kayo, naniniwala ba kayo sa Grim Reaper? Hindi, kung ako ang tatanungin, no? Kung ako yung tatanungin, ito ay parang reflection ni Kuya. Kung ito ay stainless na railings. Well, kung hindi yan stainless na railings, pwedeng anino pa rin eh. Kasi may, yung liwanag kasi nagbabounce yun eh. 'Di ba? Tsaka Comment obviously, ka lang. wala siyang sariling movement. Pero meron tinatawag na Moira eh. Alam niyo yung Moira sa ano? Pag may mga guhit-guhit na ganon, Moira sa picture, tingnan natin ha. Moira. Tagal naman ng bagal nitong Moira video. Moira ba ang tawag doon? Hindi eh. Moire? Ano ang tawag doon yung sa may ano parang ay ano yung parang ganito pag may guhit-guhit na ganyan. This is a camera problem called moire, and Moray it's caused pala, by sorry, patterns Moira. being too tight, which is why we avoid filming subjects wearing clothing with fine patterns. 'Di ba pagka may guhit-guhit na ganon, camera Moray pala, Moira. Pwede rin kasi kaya lang hindi ganon ito eh. 'Di ba? Sa akin talaga ano to, feeling ko ano to, stainless itong dinadaanan niya. Ang stainless kasi parang salamin 'yun, 'di ba? Na yan. Sa Or ibaba, kung hindi man stainless 'yan, plain reflection lang ito ng liwanag. Kung sasabihin nyo na ito ay anino, mas paniniwalaan ko pa na anino to kesa dun sa kamatayan na agad to, na Grim Reaper na agad to. Mas malayo naman sa katotohanan yun. Kasi kung titingnan mo, walang sariling kilos ito eh. yung mga Kino- suot. Kinokopya niya yung kilos nung naglalakad eh. Meaning, may kinalaman yung paglalakad niya dito sa anino na to. Hindi siya, ano to? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At ang video ito ay matagal na di manong nakasave sa kanya at hindi na niya maalala kung saan niya ito nakuha. Pero ayon di umano sa kanyang pagkakaalala, ang video ito di umano ay kuha ng isang lalaki sa Pilipinas nang isang gabing siya ay mapadaan sa isang gubat at makakita di umano ng isang white lady na nagawa niyang makukanan sa video ito. Video. Ayos ah. Pero ano siya eh, edit siya eh. Makikita sa video ito ang animo isang babae na may Kasi dito pa lang makikita mo na ano eh, parang may opacity na dito sa babae. 'Di ba? Edit ito. mahabang itim na buhok. Just imagine nasa iyo yung video, hindi mo alam kung ano yung backstory. 'Di ba? Sana man lang nag-imbento ka na lang sana ng backstory. 'Di ba? At puting kasuotan na ayon Pero to be fair, maganda yung pagkakagawa. Pero ano ito, edit ito. sa ating sender ay isa di man ng white lady at maya-maya pa nga ay makikita natin ito na lumipat pataas. Doon siya nahuli do sa backstory eh. Yung parang nasa sayo yung video na yan tapos sasabihin mo, hindi mo alam yung kung bakit nasa iyo. Bullshit. Anyway, next video, rooftop daw. Ano ito rooftop na to? Play natin.
Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di umano ito ng isang grupo ng magkakaibigan dito sa atin sa Wait lang, ha? Pilipinas. Baka may nagagalit sa inyo, di ba? Kung yun ay makatotohanan para sa inyo, go ahead. Maniwala po kayo doon. Huwag nyo akong paniwalaan. Ako na yung nagsasabi. Huwag nyo po akong paniniwalaan. Maniwala kayo doon sa video. Ayoko na ng aaway. Pag hindi ko kasi nasasakyan yung gusto nyo, may nang aaway eh. Pues para walang problema, paniwalaan nyo yung video, ako yung wag nyong paniwalaan. Continue tayo. Isang gabi habang sila ay nagre-relax sa rooftop ng bahay ng isa sa kanila. Pero lingid sa kanilang kaalaman na ng mga sandaling ito ay meron palang makukuha ng kakaiba, ang kanilang kamera. Meron. Makikita mula sa bidyong ito ng magkakaibigan habang sila ay nasa rooftop ang biglang paglitaw ng imaheng ito ng di umano isang babae na merong puting kasuotan at merong suot na belo. Nung una ba wala yun? Pero lingid sa kanilang kaalaman na ng mga sandaling ito ay meron palang makukuha ng kakaiba, ang kanilang kamera. So wala nung una, no? Tapos yun, meron na. Wala nung una. Magagalit na naman sa akin yung Magagalit na naman sa akin yung ito sa akin ay fake. Fake ito. Fake. Sa kanila. Kasi ito na naman tayo eh. Kung akong ito ha, kung maniniwala kayo, uulitin ko, maniwala kayo. Pero kasi ito kasi kailangan ma-establish nyo muna sa akin, bakit ka nagvi-video? Ano ang pangangailangan mo? Bakit ka mag-video? Pero Dahil wala lang, katuwaan lang Bakit kailangan umulit ka pa uli? Well, pwede naman yun pero sa akin red flag yun eh. Hindi ko naman sinasabing porkit red flag ay hindi na totoo. Red flag, ibig sabihin, kaduda-duda lang. sa kanilang kaalaman. Kasi unang-una, nagvi-video ka, nadaanan mo na yan eh. Kuha ng kakaiba. Tapos biglang kanilang uulitin kamera. mo pa uli. O diba, na siya, gano'n. Nagvi-video din tong isa, nagvi-videohan kayong dalawa eh. Oh. Wala nung unang dumaan, diba? Tapos itong nakatingin na doon. Itong kasamahan mo nakatingin doon. Tapos biglang tiningnan mo yung camera. Diba? Ibig sabihin, may inaabangan ka na. Kasi ito sa unang pasada, wait lang, doon sa scene na nung unang dinaanan mong wala pa, may nakatago na dito eh. May nakatago, kitang-kita mo yan, di ba? Ito yung balustre, Ito may nakatago na dito eh. Then nung pagbalik niya ng camera na yan, ito si kuya nakatingin na doon. Nakatingin na siya. Doon sa kung saan magpapakita. Then biglang titingin siya sa camera. Biglang tumingin na siya sa camera ngayon. Ibig sabihin, signal yun eh. Nakaganyan ako pag binaba ko, saka mo nga ibabaling yung camera. Tinan mo ha. Okay, tinitingnan niya yon. Tinataas niya pa yung kamay niya. Tinitingnan niya, Doon siya nakatingin. Ngayon lang ako nakakita na nagpo-post ka ng ganyan, na nagvi-video, na sa iba ka nakatingin, hindi doon sa nagvi-video. After nang humanda na, binaba niya na, go signal na yon. Tumingin na siya sa camera. Ngayon, paglitaw niya doon sa kabila,
Nandun na. Wala na dito yung nag-aabang. 'Di ba? Oh, yung ditong nakita nating nakayuko dito kanina, wala na kasi tumayo na siya eh. 'Di ba? Ito yung una niya, no? Nung unang daan niyan, amo ha? Oh, nung unang daan niyan, nagtatago pa dito eh. Ayan oh. May puti diyan eh. Siya yun eh, nagtatago eh. Tapos nung bumalik na, nung tumingin si kuya, oh, binaba na, may signal na. Wala na yung nakatago din eh. Fake! Next! Okay, ito. Next video. At mula naman di umano ang bidyong ito sa programang Pilipinas Got Talent ng ABS-CBN na kung saan sa pagtatanghal na ito ng isang beatbox duo ay meron di umanong nahagip na kakaiba ang kamera. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Ano yun? Mula sa kuwang ito ng kamera ng Pilipinas Got Talent, saglit na makikita ang tila isang babae na animoy nakangiti pa habang pinanonood ang dalawa na nagtatanghal. Eh may mga tao naman talaga sa backstage niyan eh. Ito hindi to paredolya dahil obviously tao talaga to na nakasilip. Eh meron naman talagang tao sa backstage niyan eh. Naniniwala ang ating sender na posibleng isang multo ang nakuhanan ito sa programang Pilipinas Got Talent. Pero sinubukan kong panoorin ang buong video sa YouTube. At dito hinapag-alaman ko na muling makikita ang babae sa bahaging ito na may kasamang isa pang babae. At sa tingin ko ay hindi naman siya isang multo, kundi isa sa mga kaanak ng beatbox duo na ito na nagtanghal ng araw na ito sa Pilipinas Got Talent. To be fair kay Sir Cripsa, dinidebunk niya din. Next! So, classroom. Anong classroom? What do you mean classroom? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At kuha naman di umano ito sa CCTV ng isang classroom sa isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas. Ayon sa ating sender, sa classroom na ito ay pinaniniwalaang nagmumulto ang isang pamilya at may isang duwende di umano na naglalaro dito tuwing gabi. Sa istorya na lang bullshit na eh. Kung may nagmumultong pamilya, pamilya lang muna tayo. Huwag muna tayo maghalo ng kabulshitan na duwende. Ano yun? Multo at duwende? At tila nakuhanan di umano sa bidyong ito ang magpapatunay sa mga kwento-kwentong ito. To be fair, no, pwede siyang legit na orb. Yung pwede to be fair. Pero yung interpretasyon mo na duwende yan, I don't think so. Hindi naman siya ayaw ko, 'di ba? Pwede kasing alikabok din pero sige, kung magiging paranormal yan, pwede sigurong orb. Energy ball, pwede siguro. Pero kung sasabi mong duwende yan, I don't think so. Hindi siya compelling as Pwede siguro Paano mo nasasabing duwende yan dahil maliit? Lumulutang-lutang eh. Makikita mula sa kuha ng CCTV ito
Ang mga orbo puting imahe na gumagala sa loob ng eskwelahang ito. Pati na rin ang isang ito na sa kanilang palagay ay ang duwende. Hindi. Hindi, to be fair naman, no, pwede siyang paranormal kasi kung pwede din kasing dust. Pero tingin ko pag dust kasi isang direction lang yun eh. Or mawawala sa frame yun eh. Kung paranormal siya, no, hindi naman siya siguro duwende. 'Di ba? Pwede, siguro nasa 80% paranormal. Pero may iiwan pa rin ako na percentage na mali mo alikabok or dumi. 'Di ba? Pero yung duwende, paano mo nasabing duwende? Dahil maliit? Bullshit. Next video. Yun na pala yung last. So, yan lang po ang mapapag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night.